Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Melanie. Taong 1991, probinsya ng Cebu. Hindi magkamayaw sa pagdaing si Carlo pagkatapos kagatin ng asong gubat. Pauwi na sana sila mula sa eskwela nang biglang umatake ang nilalang. Nasa kalagitnaan ng masukal na gubat ang daan, kung kaya't hindi nakakapagtaka ang ganitong kaganapan. Buhat-buhat ni Brandon sa likod ng pinsan. Lalong nataranta dahil ang naabutan sa tahanan ay ang babaeng pinsan. At dahil parehong walang alam, panay ang sagutan. Bakit ba kasi hindi kayo nag-ingat? Alam niyo naman yung kalagayan ng daan. Ilang beses nang may inatake yung asong gubat. Kayo talaga pa nagsama, mga walang utak eh. Hoy Melanie, dahan-dahan ka nga sa pananalita mo. Hindi nga namin alam na may nakabang. Kung alam namin, edi dapat di kami dumaan doon. Aksidente ang nangyari. Walang may gusto. Ewan ko sa'yo, Brando. Ang sabihin nyo, pareho kayong mangmang. Kapag kayo ang nagsama, palagi na lang may nangyayari. Pwede ba? Tama na yung pangayan nyo. Ako muna yung atupagin nyo. Nabaling ang pansin ng lahat sa sugatang si Carlo. Malaki ang kagat nito sa binti. Dala ng takot ay hindi nakahingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Sila lang ang nag-isip ng paraan. Nang may maalala si Melanie, kagad sinabi sa mga pinsan. Hindi ako sigurado pero baka makatulong ha. Minsan, narinig ko si Lolo tungkol sa kagat ng asong gubat. Para mabali daw yung sumpa, kailangan nating huliin yung hayop at patayin, tapos kakainin yung puso. Si Raulo ka ba? Huliin natin tapos kakainin yung puso. Paano mo yun magagawa, Aber? Huliin nga, di ba? Kakasabi ko lang eh. Yung sugat naman, hugasan ng suka. Yung galing sa puno ng nyug. Meron dun sa tahanan ni Lolo Franco eh. Kumuha ka, Brando, dalian mo na. Pagbalik ng tahanan, dala na ang suka ng nyug. Dali-daling binuhos sa sugat ni Carlo. Kagat nito ang kamay upang hindi lumikha ng malakas na pagdaing. Iniwasan ng magpipinsan na makagawa ng atensyon. Natatakot na disiplinahin ng matandang kasama sa tahanan sa pisikal na pamamaraan. Pagkatapos hugasan ng sugat, binendahan ng malinis na tela ang binti. Pansamantalang nakahinga ang magpipinsan, pero abot langit ang kaba ng magsiuwian ang lolo't tiyuhin. Tahimik ang mga ito. Nagtaka si Tio Paulito dahil nasanay na sa kaingayan ng mga pamangkin kahit nasapag. Ngayon parang mga pipe, hindi pa makatingin at panay ang yuko. Akala nyo siguro hindi ko mapapansin ano? May tinatago ba kayo? Lalo ka na, Carlo. Kung maglakad ka parang bagong tuli. Anong meron sa paa mo? Sabay-sabay na sumagot ang tatlo na wala silang tinatago. Hindi ako bingi para sigawan nyo ha. At saka parang nakakapagduda. Magkakasundo kayo. Imposible yan. May kalokohan kayong ginawa. Sabihin nyo na. Wala po tiyo, ito naman. Bakit kasi ganyan kayo mag-isip? Kinakabahan tuloy kami. Oo nga tiyo, pagdating nyo kanina, nag-iba yung aura nyo eh. Pati kami naguguluhan, nakakatakot po eh. At saka tiyo, parang ang tabang ng sabaw ngayon ah. Takot po ba kayo sa asin? Huwag yung sabihing aswang kayo. Palipat-lipat ang tingin ni Tio Paulito sa tatlong pamangkin. Tinitignang mabuti ang mga ito. Napangisi siya nang mabakas ang pagkabalisa. Ako pa lolokohin nyo. Hoy, galing ako sa pagiging bata. At ang ganyang kilos nyo, alam na alam ko yan. Siguradong may tinatago kayo ano? Amin na, sabihin nyo na. Bago pa malaman ni Lolo Juanico. Kapag yun umandar nako, malalatigo kayo, sigurado yan. Ano ba yon? Tiyo, wala nga po.
Naku, lumalamig na yung pagkain oh. Hindi na yan masarap. Kain na muna tayo. Mamaya na po ang usapan. Nagsalita pa ang tiyuhin pero hindi na pinansin ng magpipinsan. Pagkatapos ng hapunan, inantay nilang mauna sa pag-alis ang tiyuhin. Nang lumabas ito para manigarilyo, dali-daling inakay si Carlo papuntang kwarto. Bumalik naman sa kusina si Melanie para magligpit ng pinagkainan. Samantalang si Brando patuloy sa pagbabantay sa pinsang sugatan. Lumipas ang gabi. Hindi na buking. Nasa kamalig si Lolo Juanico. Doon na rin natulog dahil nagbabantay ng mais, kaya walang nag-usisa. Kinabukasan nagulat si Carlo dahil hindi na sumakit ang sugat. Kaya nang ilakad o itakbo ang binti. Benendahan pa rin at nagsusot ng mahabang damit para matakpan ang bahagi. Minabuting umakto na walang nangyari upang hindi malagot. Lolo, ewan ko sa mga apo mo, pero para may tinatago. Pinagkaisahan ako kagabi. Akala siguro mauuto ako eh. Ay nako, pinagdaanan ko lahat ng kalokohan ng kabataan ko. Wag ako. Ay, Paulito, kilala kita eh. Malamang inunahan mo mga bata kaya pinagtulungan ka. Hindi mo rin sila masisisi na isahan ka. Hindi rin matino yung utak mo eh. Grabe ka naman, Lolo. Totoo nga ho. Pakiramdam ko talaga, may ginawang kalokohan ng mga yan. Malaman ko lang kung ano, ako na mismo ang magdidisiplina. Pahiram lang po ng sinturon, gagamitin kong pamalo. Ang dami ko nang iniisip. Dumagdag ka pa. Diyak ka na nga. Ipagluto mo ako ng sinabawang gulay mamayang hapon. Pupunta muna ako sa kakilala ko para makasuyo ng lana. Malapit na rin ang anihan ng mais sa kabilang sakahan. Kaya kailangan ng sapat na kargada dahil gabi-gabi na uli magbabantay. Alam naman natin na hindi lang magnanakaw ang posibleng makaengkwentro. Matapos ng kaganapan, nakahinga ang magpipinsan dahil hindi kumagat sa sinabi ng tiyuhin si Lolo Juanico. Kapag nagkataon mapapalo at mapagsasabihan ang mga ito. Huwag kayo masyadong matuwa ah. Alam natin na walang sekretong hindi nabubunyag. Ayusin nyo lang talaga na hindi kayo madulas kapag kausap si Tio o si Lolo. Kapag nagkamali kayo, pati ako malalagot eh. Grabe, kami na lang lahat ang sisisihin. Pasalamat ka kasi babae ka eh. Kaming mga lalaki nabubugbog sa latay ng sinturon. Isang hampas lang yung sayo, ayos na. Pero sa amin halos maputol yung binti. Tama lang yun sa inyo. Sa ating tatlo, kayong dalawa yung pasaway. Hoy Carlo, huwag ka manahimik dyan ha. Kumusta yung sugat mo? Yung sugat meron pa. Pero wala nang sakit eh. Hindi na kumikirot. Alam mo minsan, Melanie, kahit papaano may silbi ka rin eh. Epektibo yung pagiging tsismosa mo sa usapan nila Lolo at Tio. Nakakuha ka na impormasyon. Nagamot natin ang sugat ko. Pero yung sumpa hindi pa naaalis. Kailangan mahuli yung asong gubat na kumagat sa'yo. Kakatayin natin siya. Ipapakain sa'yo ang puso. Hindi natin alam kung anong sumpa ang dala ng hayop na yun. Mamaya maging aswang ka pa eh. Grabe naman to. Walang kaamor-amor sa pagsasalita. Magulos dili ka naman. Kababaeng tao ang hilig manakot. Aswang tapos kakainin pa yung puso. Ano ba naman yan? Basta hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Ako na nga itong nag-iisip ng paraan eh. Diyan na nga kayo. Uy, ano? Gagawin ba natin yung sinabi niya? Sa totoo lang natatakot ako eh. Paano kung totoong may sumpa yung asong kumagat sa akin? Tapos maging malala ang epekto. Siguro huliin na lang talaga natin. O sige nga, paano mo huhulihin? Saksi tayong dalawa kung paano yun kumilos. Sa sobrang bilis nun, paano natin maaabutan? Pero Brando, siguro magsuhol na lang tayo. Siguro naman, pare-pareho lang ng dalang sumpa yung mga asong gubat, di ba?
Magpahuli tayo ng isa tapos yun ang katayin. Nakakadiri man pero kakainin ko yung puso nun. Sige na, may ipon naman ako dito eh. Si Lando na lang ang utusan natin. Tumatanggap yun kahit magkano tapos marunong din sa pangaso. Sige, sabihan muna natin ang bruwa para makapagtanong tayo kung ano pa ang gagawin. Pinag-usapan ng magpipinsan ang plano. Nasabihan na din si Lando at kasalukuyan itong nag-aantay ng huhulihing asong gubat. Bantay sarado naman ni Brando ang kilos ng Chewin at Lolo. Samantalang si Melanie at Carlo ay nag-aantay sa ilalim ng puno. Lumipas ang ilang oras, bumalik si Lando, dala ang lamang loob ng nahuling asong gubat. Hindi nito maiwasang magtanong, lalo na nang ilagay ni Melanie sa baga ang puso. Uulamin niya ba yan? Ngayon lang ako nakarinig ng putahe na puso ng asong gubat ang gamit. Masarap ba yan? Binayaran na kita, Lando. Pwede ka nang umalis. Wag na wag mong ipagsasabi yung ginawa natin, ha? Nga pala, sigurado ka bang asong gubat tong nahuli mo? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Puntahan mo dun yung puno ng mangga. Nakatiyaya sa likod ng katawan ng asong gubat. Inaantay ko pa ang kaibigan ko para magpatulong sa paglibing. Sige na nga, dyan na nga kayo. Matapos ang ginagawa ni Melanie, dinala niya ang puso kay Carlo. Uy Melanie, sana tama yung narinig mo sa kwento ni Lolo. Nalunok ko na hilat ang puso ng asong gubat eh. Sana lang talaga hindi malito. Nakakadiri pa naman. Sigurado nga kasi ako. Paulit-ulit eh. Bilisan mo na maglakad. Baka hinahanap na tayo sa bahay. Lumipas ang buwan. Tuluyang naghilom ang sugat ni Carlo. Tuwang-tuwa naman ang magpipinsan dahil nagtagumpay sa paggagamot. Lalo na si Melanie na hindi makapaniwala. Narinig lang sa kwento ni Lolo Juanico at Tio Paulito ang tungkol dito, pero nagawang gamitin sa aktwal na gamutan. Nagpatuloy ang ordinaryong buhay. Nag-aaral sa umaga. Uwi sa hapon at tutulong sa sakahan. Sa gabi naman, magkatuwang sa pagbabantay sa taniman. Pinapauwi rin pagsapit ng alas 9 para makatulog dahil may pasok pa kinabukasan. Habang tumatagal, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Carlo. Paminsan-minsan panlalabo ng paningin, matinding pananakit ng ulo, pag-iiba ng ugali, labis sa pagkauhaw. Minsan na ring natatakot sa tubig. Hindi maintindihan ang sarili, lalo na kung nagugutom. Pakiramdam ng binata, ibang putahe ang gustong matikman. Ilang sandali niya itong titiisin bago kumalma ang sarili. Isang gabi habang nasa sakahan, tulong-tulong sana sa pagligpit ng naaning mais. Sa sobrang dami ay naabutan ng gabi. Nagpaalam si Carlo na uuwi dahil nakaramdam ng kakaiba sa sarili. Sinamahan ito ni Brando, parehong may bitbit na sulo. Nauna ang pinsan. Siya naman ay nakasunod pero hindi mapalagay. Bumigat ang pakiramdam. Nanlalabo ang paningin. Uminit ang ulo na parabang gustong makahanap ng kasuntukan. Nang hindi na makayanan ang sarili, dali-daling sinugod si Brando. Nagulat ito nang sakalin siya. Natatakot dahil sa bagyang pagbago ng itsura. Nanlilisik ang mga mata. Naglalaway, lumakas, at hindi na nakakakilala. Sa kabilang banda, natataranta si Brando, pinipigilan ang pagtatangka. Dahil malakas ito, dumampot na lamang ng bato at hinampas sa ulo. Napalakas kaya diretsyong nawalan ng malay. Kabadong nakatitig sa nakahandusay na pinsan, nagdurugo ang ulo nito. Dali-dali niyang binuhat at saka bumalik sa taniman.
Inihiga ito sa papag sa silong ng kubo. Sinuri ni Lolo Juanico ang sugat at saka nilapatan ng paunang lunas. Ipinaliwanag ni Brando ang buong kaganapan pero wala ni isang naniwala. Ilang beses pang napalo ni Lolo Juanico dahil tinawag na demonyo ang pinsan. Totoo nga po. Nalilisik nga po yung mga mata niyan eh. Sinakal pa ako. Tignan niyo po yung leeg ko. May galos pa na mula sa kuko niya. Pinakita ni Brando ang pruweba. Pinilit ang lahat na maniwala. Kaso nga lang hindi kumbinsido dahil nasanay sila sa ugaling meron ito. Ilang beses na kasing gumawa ng bagay na ikakapahamak ng sarili tapos sisisihin ng iba. Brando, ikaw talaga. Pwede namang sabihin na nag-away kayo ng pinsan mo. Tapos, nasobrahan ka, kaya napuruan si Carlo. Yung bagay na yun matatanggap namin eh. Sobrang baliko ng palusot mo. Wala akong pakialam kung mag-asaran kayo dyan. Pero wag namang umabot sa punto na merong nasasaktan. Paano kung mas malala ang nangyari? Makakaya ba ng konsensya mo? Lolo, totoo po talaga ang sinasabi ko. Maloko kong bata pero sa pagkakataong ito, hindi pwedeng biruin ang pangyayari. Talagang nag-iba si Carlo. Para siyang sinaniba ng kung anong demonyo. Maniwala naman po kayo sa akin. Tumaas na ang tensyon sa pagitan, kung kaya't hinila ni Melanie sa malayo ang pinsan para kausapin. Brando, pwede ba? Wala nang ang malay si Carlo, sisisihin mo pa. Bakit ba kasi ayaw mong umamin eh? Anong pinag-awayan nyo para umabot sa ganito? Pati ba naman ikaw, Melanie? O sige, minsan nag-aaway kami. Pero hanggang sagutan lang naman. Walang pisikalan, alam mo yan. Maniwala ka. Totoo lahat ng sinabi ko. Nag-ibang tao si Carlo. Malakas siya eh. Bagyang nangingitim ang balat. Yung mga mata parang papatay talaga. Naglalaway pa nga siya eh. Melanie, parang may mali. Hindi kaya nagkamali tayong dalawa? Anong nagkamali tayo? Bakit damay ako? Yung kinagat siya ng asong gubat. Sabihin na nating tama yung proseso ng paglalagay ng suka sa mismong sugat. Pero paano kung nagkamali tayo sa pagpapakain ng puso? Ikaw ang nagsabi ng pangontra ng sumpa. Paano kung mali yung narinig mo sa kwento ni Lolo? Paano kung hindi mula sa asong gubat yung pinakain natin? Paano kung tama na, Brando, natatakot ako. Basta, narinig kong usapan ni Lolo at Tiyo tungkol sa kagat ng asong gubat. Nakagat dati si Lolo eh. At para hindi umepekto yung sumpa, kinatay niya yung hayop. Kinain niya yung puso. Baka iba ang dahilan kaya nagkaganon si Carlo. Baka sinapian talaga siya. Hindi mapalagay ang magpinsan. Samot-saring kaisipan ang sumagi. Bumalik na rin ang mga ito sa kubo nang magkamalay si Carlo. Tulala ang binata. Hindi makausap dahil parang walang naririnig. Nag-aalala ang lahat. Parang wala ring natirang lakas sa katawan. Parang buhay, pero walang kaluluwa. Nanatiling positibo ang pananaw ni Lolo Juanico. Inisip na baka may malalim na pinagdadaanan ng binata. Hindi ito nagsasabi ng saloobin. Yon ang palagay ng matanda. Kabaliktaran naman kay Brando at Melanie. Kinausap ng dalawa si Tio Paulito para umamin. Gulat ang tsuhi nang marinig ang lahat. Kaagad nahampas ang mga ito dahil mali ang pamamaraan. Melanie, Brando, hindi dahil nakagat ng asong gubat, gagawin nyo na ang narinig sa kwento ni Lolo. Nung panahon na nakagat si Lolo Juanico, may albularyo. Merong ritual na ginawa para alisin ang sumpa. Yung pagpapakain ng puso ng hayop na kumagat, may basbas at gabay ng albularyo. Hindi pwede basta-bastang gawin. Mga batang to, bakit hindi nyo kagad sinabi? Natatakot po kasi kami, Tiyo. Kilala namin si Lolo. Grabe man disiplina yan eh.
Lalo na kapag nalaman niyang meron nasaktan. Tiyo, ano bang gagawin natin? Baka lumala yung sitwasyon ni Carlo. Talagang lalala dahil sa kapabayaan nyo. Malalaki na kayo pero hindi marunong mag-isip. Sadali, sasabihan ko si Lolo Juanico. Puntahan nyo na muna si Carlo. Bantayan maigi. Nang malaman ni Lolo Juanico ang kaganapan, ayaw niyang paniwalaan. Natatakot sa ideya na mahawaan ng apo dahil sa ginawa ng magpipinsan. Wala pang alam kung anong klase ng asong gubat ang umatake. Gayunpaman, hindi maiwasang maisip na posibleng hindi ordinaryo. Paulito, kinakabahan ako ha. Maganda ka sa posibleng maganap. Kailangan tayo ng mga bata. Sa dami ng pwedeng mangyari, bakit ito pa talaga? Lo, sa tingin nyo ba aabot sa punto na... Alam nyo na yun. Pero kung ganun man po, puntahan natin si Mang Frank. Natulungan po kayo niya noon. Siguradong matutulungan niya kayo ngayon. Ang problema, hindi ko alam kung saan lugar lumipat si Frank. Iatid mo ko sa kwarto. Nahihilo ko kakaisip sa posibleng mangyari. Sa puntong ito, si Tio Paulito ang nag-asikaso sa magpipinsan. Hindi na nais pang dagdagan ang dinaramdam ng matanda. Mahina ang puso nito at madaling atakihin kapag ganitong sitwasyon. Kinausap ng tiyuhin ang mga pamangkin, sina Melanie, Brando, dahil si Carlo ay wala sa wastong pag-iisip. Nakatali ito dahil biglang nananakit. Pinagpahinga ko muna si Lolo. Alam niyo naman ang kondisyon niya. Hahanapin ko si Mang Frank, yung albularyo na tumulong sa kanya nung nakagat siya ng asong gubat. Ipapakonsulta natin ang kalagayan ni Carlo at para sa kaalaman niyo, hindi ordinaryong karamdaman ng kasalukuyang dinaranas ng pinsan niyo. Kaya kung maaari, wag na wag kakalagan sa tali. Siguraduhin hindi kayo makakagat. Wag ring kaawaan kahit nasa kalunos-lunos sa kalagayan. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango si Brando at Melanie. Binigyan sila ng detalyadong babala at palatandaan para madaling mapansin kung pinsan pa ba ang kausap o sinusumpong na naman. Tinuruan din ang pamamaraan kung sakaling mapalaban. Nang ang magpipinsan na lamang ang naiwan walang imik. Parehong natatakot na magsalita dahil mabigat ang presensya ni Carlo. Tulala ito, pero bigla na lamang nagwawala. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ako papayag sa sinabi mo, Melanie. Tignan mo si Carlo, hindi na tayo kilala. Hindi na rin natin siya kilala Ano ba nangyayari dyan? May magagawa pa ba ang sisihan, Brando? Nangyari na nga Huwag mong kalimutan na kayong dalawa ang lumapit sa akin at nangulit na gawin ang bagay na yun. Kayo pa nga tong nagsuhol kay Lando na hulihin yung asong gubat Sa sagot ni Melanie, may nabuong katanungan sa isipan ni Brando. Nasabi na ito noon, pero inulit ngayon para mabigyang linaw at kasagutan. Tama. Si Lando nga, Melanie. Paano kung tama naman sana ang sinabi mo, pero si Lando ang pumalya? Ibig kong sabihin baka siya yung dahilan kaya nalagay sa ganitong sitwasyon si Carlo. Ayan ka na naman Diretsahin mo para maunawaan ko kagad. Nakakatakot ka kapag ganyan Baka hindi puso ng asong gubat ang binigay niya. Baka ibang lamang loob yun. Natahimik ang magpinsan. Parehong inunawa ang ideya. Nang magkasundo ay dali-daling pinuntahan si Lolo Juanico. Habang nag-uusap, napansin ang kakaibang halinghing mula sa kwarto ni Carlo. Si Brando ang tumingin. Sinalubong kagad ng atake ng nagwawalang pinsan. Tumilapon sa kabilang bahagi ng tahanan. Nawalan ng malay ng mabagok. Dito kumilos si Lolo Juanico
Saglit pang natigilan dahil ganap na ang transformasyon ng apo. Bumalik sa ulirat nang siya naman ang sugurin. Malakas, maliksi. Makikita sa mga mata ang pagnanais na makapatay. Sakal-sakal siya nito. Ayaw sanang saktan pero kinakailangan. Pikit matang hinambalos ng makahawak ng kahoy. Hinampas ng upuan ni Melanie. Nawalan ng malay kung kaya't nakahinga ng maluwag ang lahat. Lolo, hindi pa ako personal na humingi ng tawad sa inyo tungkol sa nangyari. Kung hindi ko sinabi sa kanila yung narinig ko, hindi tayo abot sa ganito eh. Gusto ko lang naman talagang makatulong. Naiintindihan ko ang nais mo sa mga oras na yon, Melanie. Ang mali nyo lang, hindi kayo nagsabi sa amin. Padalos-dalos, hindi mo na kumonsulta. Hindi bali na. Lumabas si Tio Paulito mo. Ipagdasal na lang natin na matagpuan niya si Frank. Mahusay na albularyo ang taong yon. Kabisado ang gamutan sa ganitong sitwasyon. Huwag na tayo magsisihan. Walang magagawa ang bagay na yan. Nangyari na eh. Inantay nila ang pagbabalik ni Tio Paulito. Kaso lumipas ang araw na wala pang paramdam. Lumala na ang kalagayan ni Carlo. Isang gabi, habang mahimbing sa pagtulog ang lahat, naging ganap ang anyo ng binata. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang mga kuko, maging ang ngipin. Magulo ang buhok, itim ang balat. Sa taglay na lakas, nagawang kalaga ng sarili sa pagkakatali. Dumiretso ito sa kinalalagyan ni Melanie. Dinagana ng dalaga sabay sakal. Kagad kumilos si Brando nang mapansin. Buong puwersang inilayo bago pa mapatay si Melanie. Subalit siya naman itong napuruhan. Napuno ng kalmot ang braso't muka. Sa puntong ito tuluyang nabulag si Lolo Juanico. Hindi na inisip kung masasaktan ba si Carlo kung sakaling matataga. Ang inalala, ang buhay ng isa pang apo. Walang alinlangan na tinaga. Tinamaan ito sa tagiliran. Dito na rin natigil dahil sumiksik sa sulok at paulit-ulit na dumaing. Bumalik sa anyong tao ang nilalang. Naluha ang matanda sa kalagayan. Para bang batang inabandona ng magulang. Habang naghihintay ng kamatayan ang sitwasyon ni Carlo. Sa pagkakataong ito, nakapagsalita pa siya. Lolo, hindi ko na po kaya. Hirap na po ako, Lolo. Dali-daling dinaluhan. Tarantang nilapatan ng gamot ang sugat. Saktong dumating si Tio Paulito. Kasama nito ang albularyong si Mang Frank. Ito na mismo ang sumuri ng kalagayan. Sa ngayon, kailangan nating gamutin ang sugat sa katawan. Mag-aantay pa tayo kung kailan maghihilom bago masimula ng paggamot sa yanggaw. Magriresulta ito ng kamatayan kung pipilitin natin sa ganitong kalagayan. Kung gusto niyong madaliin, pwede naman. Pero hindi maiiwasan ang malaking peligro. Kayo ang pamilya. Kayo ang magdesisyon. Kung ganon, intayin na lang natin na maghilom ang sugat. Ayoko ring lumala ang sitwasyon. Kawawa naman ang pamangkin ko. Tama si Paulito. Ayaw na naming malagay sa alanganin si Carlo. Nakakaawa na ang kalagayan niya. Frank, kung ano sa tingin mo ang nararapat yon ang susundin natin. Iligtas mo ang apo ko. Walang problema. Lalapatan ko na lamang siya ng gamot pampigil upang hindi siya pangibabawan ng pagiging halimaw. Magtiwala lang tayo sa may kapal. Susubukin nating pagalingin ang binata. Buo ang tiwala ni Lolo Juanico dahil ilang beses na siyang lumapit sa albularyo. Mahusay, magaling, at hindi hahayaang malupig ng kaliwa ang pasyente. Kagaya ng sinabi nito, ilang araw ang aantayin bago masimulan ang paggamot sa yanggaw.
Sa kabutiang palad hindi nagpakita ng agresibo ang binata. Epektibo ang binigay na gamot ng albularyo. Sa kabilang banda, hindi matahimik si Melanie. Kahit sinabi ni Mang Frank na malaki ang tsansa na gagaling ang pinsan, hindi pa rin maiwasang makonsensya sa ginawa. Nagtulong-tulong sina Brando para hanapin ang inutusan na humuli ng asong gubat, si Lando. Hoy Lando, lumabas ka dyan. Hayop ka. Huwag mo kaming pagtaguan, lumabas ka. Hoy Lando, hayop ka. Dinamay mo si Carlos sa kabuktutan mo. Lumabas ka dyan! Halos magiba ang pintuan sa walang tigil na paghampas ng magpinsan. Sarado ang tahanan, pero dahil may tsinelas sa loob, nabistong may tao. Dagdag pa na may gumagalaw malapit sa kusina. Inantay ng dalawa kung kailan magbubukas ang pinto. Hindi tinigilan ang pagkatok. 10 oras na ng gabi, pero walang balak na tumigil ang magpinsan. Gustong makaharap ang lalaki para makumpronta. Nang tumagal kusang lumabas si Lando, kagad na alerto dahil hindi tao kung hindi isang aswang. Dali-daling humarang si Brando para iligtas si Melanie. Ito ang dapat susugurin. Hindi pa gaanong naghilom ang tinamong sugat mula sa atake ng pinsan kaya nalupig dahil nanghihina. Napapikit na lamang matapos maramdaman ang paulit-ulit na pagbaon ng mga kuko. Gayunpaman nakaligtas. Dumating si Teo Paulito kasama ang albularyo na kanina pa sila hinahanap. Tumilapon patungo sa direksyon ng aswang ang balisong ni Mang Frank. May kargada itong orasyon kung kaya't kagad nawala ang nilalang. Hindi pinalampas ang pagkakataon ng tapusin ito. Bumunot ng patalim, tinaga ng tinaga, habang sinasambitan ng dasal. Huminto ang albularyo nang tumigil ito sa paghinga. Kaya pala nayanggaw ang pinsan nyo dahil isang aswang ang inutusan. Malamang sa malamang, palabas lang ang binigay niya na puso ng asong gubat. Kaya naman, walang muwang sa ganitong bagay kaya nadala. Pagdating ng tahanan kagad ginamot si Brando. Pumikit na lamang dahil hindi na kaya pa ang sakit. Maraming sugat ang natamo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Gayunpaman, dahil nariyan ng manggagamot ay nakaligtas pa rin. Nang maghilom ang sugat ni Carlo, inasikaso ni Mang Frank ang pagpuksa ng sumpa. Isinagawa ang ritual ng pagtatanggal. Pinilit ang binata na mailuwa ang batong may karga. Hindi ito nailabas sa unang beses. Inulit sa pangalawa pero hindi pa rin. Nilapatan ng mabigat na orasyon. At sa ikatlong pagduwal na ilabas ang bato. Nang hina ang binata, parang lantang gulay na humandusay na lamang. Nilapatan ito ng gamot para manumbalik ang lakas. Ligtas na si Carlo. Baka sa susunod, mabalitaan kong nayanggaw na naman yan ha. Kayo magpipinsan. Naiintindihan ko na wala kayong ideya sa ganitong kaganapan. 15 anyos pa lang at hindi nahubog ng maayos ang pag-iisip. Sa susunod, huwag niyong kalimutan na magsabi sa nakakatanda. May mas alam sila kumpara sa inyo, lalo na kung ganito ang pag-uusapan. Melanie, sa kabila ng nangyari, humanga ako sa tapang mo. Hindi ka sigurado, pero sinubukan mo pa rin isalba ang pinsan. Magaling ang ginawa mong pagbuhos ng suka doon sa sugat at yung ideya ng pagpapakain ng puso. Mali ang prosesong ginawa kaya nagkaganyan ang pinsan nyo. Ang pinakapunto dito, palaging magsabi sa nakakatanda, lalo na kung seryoso ang sitwasyon. Niyakap ni Melanie si Carlo. Naiyak pagkatapos ng lahat ng kaganapan. Ang bunga kalay ay tuluyang mawawala ang pinsan. Sinisi ang sarili dahil sa pag-uudyok sa paraang narinig lamang sa tiyuhin at lolo.
Patuloy na binaon ng magpipinsan ang natutunan. Palaging magsasabi sa nakakatanda. Lalong-lalo na kung seryoso ang kinakarap na sitwasyon. Dahil maaaring mawala ng buhay kung mali ang pamamaraan. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa aswang na gumagamit ng apoy. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lamberto. Taong 1988. Bohol. Nakatitig si Mang Lamberto sa mga ibong pungaw na paikot-ikot sa itaas ng tahanan. Masama ang pakiramdam dito dahil ang ibon ay nangangahulugan ng kamatayan. Noon pa man, usap-usapan na sa matatanda ang dalang kamalasan. Kahit siya ay naniniwala dahil ilang beses nang nakasaksi ng senyales. Tahimik na pinapanood ang galaw ng mga ito hanggang sa kusang lumipad palayo. Pa, nandyan lang pala kayo. Hinahanap ka po ni Mang Pablo. May papahasa siyang itak. Kanina pa yung nag-aantay. Pa? Uy pa, bakit ka ba nakatingala dyan? Wika ni Dante sa ama. Umarangkada na naman ang pungaw. Kapag ganitong pagkakataon, nakakabahala. Tumingala si Dante pero wala siyang nakita ni isang ibon. Baka masama lang po ang panahon pa. Hindi naman siguro direktang kamatayan ang ibig sabihin ng ibon na yun. May panahon na nasisira ang tahanan nila, kaya lumilipad sila sa hangin. Sana nga ganun lang. Pero malakas ang kutob ko na may mangyayaring hindi maganda. Nagbuntong hininga si Mang Lamberto. Sumunod na sa anak para harapin ang bisita. Nagulat pa matapos bagsakan ng maraming patalim. Tulalang napatitig sa kumpare. Wala namang banta na natanggap ang bansa natin. Pero parang naghahanda ka sa digmaang pandaigdig. Ganito ba karami ang kaway mo ngayon? Wika ni Mang Lamberto kay Mang Pablo. Talagang meron akong kaaway, pero hindi naman ganong karami. Isa lang, pero kailangan ng sapat na magamit. Hindi ordinaryo, kaya mainam ang maging handa lalo pat buntis ang anak ko. Napahugot ng hininga si Mang Lamberto. Ang tahanang pinaikutan ng mga pungaw ay bahay ni Mang Pablo. Dahil dito, lalong lumakas ang kutob. Hinasa ang mga patalim, siniguradong magiging matulis. Bawat itak, sekretong kinargahan ng orasyon. Siya na rin mismo ang nagatid pagsapit ng hapon. Pagdating ng tahanan, bumungad si Aling Puring, asawa ni Mang Pablo. Ito ang tumanggap at binigyan siya ng maiinom habang nag-aantay sa pagdating ng lalaki. Lumabas ito. Nangahoy sa gubat. Hindi nagtagal bumalik. Pero sa halip na kahoy ang bitbit, brasong sugatan. Hindi nagtanong si Mang Lamberto. Kagad nilapatan ng gamot. Tsaka lang nag-usisa nang bumuti na ang kalagayan. Bago sumagot may naglalarong ideya sa isipan. Masyadong masukal ang naabot ko kanina. Dahil maraming tuyong kahoy roon. Habang namumutol, biglang may lumapit. Hindi ko nakita kung ano. Namalayan ko na lang may sugat na. Kahit saan ako tumingin, wala talagang tao sa paligid o kahit hayop wala din. Mabuti na lang nandito ka. Naagapan ka agad. Maraming salamat pare. Napabuntong hininga si Mang Lamberto.
Hindi maiwasang maisip na posibleng aswang ang gumawa nito. Hindi masyadong malinaw dahil ang sugat ay nalapnos ang balat. Walang bakas ng anumang patalim o sumpa. Lapnos na tila ba binuhusan ng napakainit na tubig at saka binuklas ang balat. Huwag ka sanang magulat sa sasabihin ko. Posible na aswang ang gumawa niyan. Maraming uri ng aswang. Bawat klase may iba't ibang pamamaraan. Hindi nalalayo ang posibilidad na ito. Parang ganyan nga pare. Hindi ko nakita pero naamoy ko. Yung tipo ng samyo na parang nasusunog na buhok. Sandali ko lang naamoy dahil nawala rin kagad. Para bang nadaanan lang ako tapos sinaglit. Ano, may binabalak ka bang gawin? Kung meron man, sasama ako. Pagiganti ba ang nasa isip mo? Huwag tayo magpadalos-dalos pare. Tandaan mong hindi pangkaraniwang tao ang makakalaban kung sakali. At isa pa, kailangan ko munang pag-aralan kung ano ba talagang klase ng aswang ang sumaglit sa'yo. Nang sa ganon malaman natin kung anong atake na gagawin. Pagkatapos mag-usap, umuwi si Mang Lamberto para tutukan ang pangyayari. Tinandaang mabuti ang sugat ng kumpare, maging ang samyo na naiwan. Kumpirmadong aswang, pero may malaking katanungan. Anong uri at bakit ganon ang pamamaraan? Ilang sandali pa, pumasok ang anak na si Dante. Hindi maipaliwanag ang pagmumuka dahil napaso ang kamay. Sumama ito sa mga barkada na mga aso. May nahuling ligaw na kambing. Inihaw pero aksidenteng natamaan ng sumiklab na apoy. Si Mario kasi hindi nag-iingat eh. Binuhusan ng gas ang panggatong tapos sinindihan kaagad. Eto dumiretso sa akin ang laki ng apoy. Parang San Telmo. Umalingaw-ngaw sa tenga ni Mang Lamberto ang sinabi ng anak. San Telmo. Sa kalikutan ng isipan, napagsama ang aswang at San Telmo. Posible kaya na magsanib ang puwersa ng aswang at ng San Telmo? Mahinang wika ni Mang Lamberto. Po, may sinasabi po ba kayo ba? Pasensya ka na ha. Masyadong masakit yung paso ko. Kaya hindi ko masyadong narinig yung sinasabi niyo ho. Wala naman. Ang sabi ko lang magpahinga ka na. Huwag ka na rin munang lumabas o masyadong gumalaw. Wika ni Mang Lamberto. Pumasok na rin siya ng silid upang tignan ang kinalalagyan ng mutya. Ilang taon na ang lumipas nung huli itong nagamit kontra aswang. Isa siyang antingero pero sa oras lang na kinakailangang gamitin ang tangan. Aktibo pa rin ito pero hindi sapat ang kargada. Kaya naman pinakain ng dasal at orasyon. Magdamag ginawa, siniguradong makakargahan. Kinabukasan binisita si Mang Pablo. Muling nilapatan ng gamot ang sugatang braso. Sa kabutiang palad, unti-unti nang naghilom. Siniguradong walang may iwan na sumpa upang makaiwas sa anumang posibilidad. Pagkatapos nito ay naging seryoso ang usapan. Babalik ako mamayang hapon doon sa gubat. Gusto ko malaman kung nagkataon lang ba ang nangyari o sinadya talaga akong biktimahin. Pakiwari ko kasi, parang inabangan din ako dito habang nangangahoy. Nararamdaman ko na may umaaligid. Wala namang tao kaya hindi ko pinansin. Hanggang sayo na nga, namalayan ko na lang nagkasugat na. Hindi ka pa nga magaling, nagbabala ka ng bumalik. Paano kung malala ang abutin mo mamaya? Maninisi ka pa. Yun na nga pare. Gusto kong sumama ka para kung nandyan na, madali nating mahuhuli. Anak nang, sinasabi ko na nga ba eh. Wala ka talagang ibang maisip ko hindi idamay ako. Kung gusto mong malaman kung sino ang aswang,
Magintay ka pang gumaling ang sugat mo. Hindi ka makakakilos kung merong iniinda. Mamaya, ikaw pa ang alalahanin ko kaysa doon sa paghuli sa nilalang. Kung sa bagay. Pero paano kung darating yun mamaya tapos wala tayo? O sinong uhuli? Kaya madalas kang pumapalya dahil masyado kang nagmamadali. Magpahinga ka muna, magpagaling. Babalikan na lamang kita kapag nasa kondisyon ka na. Umalis si Mang Lamberto pero sa gubat ang tuloy. Bitbit ang mutya ng salsagan habang sinusuyod ang buong lugar. Walang ideya kung saan ang masukal na pinagkahuyan ng kumpare. Ang ginawa na lamang ay bawat sulok pinuntahan. Nanatili doon upang magmasid. Hindi nakaligtas ang amoy sa hangin. Halatadong madalas napadaan sa lugar ang nilalang. Natukoy ang aswang pero hindi sigurado kung anong uri. Naglibot ng naglibot. Kalaunan nakakita ng bakas ng pagsusunog. Babaliwalain sana kaso kakaiba. Hindi to gawa ng tao. Papyaw lamang ang bakas. Para bang dinilaan lang ng apoy ang damo. Sa unahan bumungad ang hukay. Tinambakan ng mga sanga at tuyong halaman. Bago masuri, umangat ang tingin ng matunugan ang huni ng mga ibon. Natigilan si Mang Lamberto dahil dumarami sa paglipas ng segundo. Walang tigil sa paghuni. Kinilabutan siya pero nanatiling kalmado. Tumitig sa mga ito. Pinagmasdang mabuti ang bawat detalye ng galaw. Maging ang paglakas at paghina ng boses. Matagal bago lumisan ang lupon ng mga ibon. Ganon na lamang ang pag-init ng mutya. Paglingon niya, bakas ng pagkasunog ang bumungad. Dali-daling nilapitan pero walang tao sa paligid. Tanging mga bakas sa damo ang naroon. Muling sinuri. Papyaw lang ang pagkakalapat ng apoy sa mga dahon. Bago pa lang, dahil bukod sa wala kanina, umuusok pa ngayon. Nagbuntong hininga sa Mang Lamberto. Hindi niya hilig ang makipagtaguan kaya naman nakaramdam ng galit. Pinakalma ang sarili bago pa makagawa ng bagay na pagsisisihan. At dahil walang mahanap, binaybay ang daan pauwi. Sakto namang nakasalubong ang anak na si Dante. Pa, masamang balita. Si Mang Pablo patay na. Biglang nanghina ang matanda. Pinuntahan ng tahanan ng kumpare. Nakahilata ito sa higaan. Wala ng buhay. Ang asawa at anak ay nasa magkabilang gilid. Humahagulgol. Dali-daling dinama ang pulso pero huli na. Kunot noong bumaling sa asawa ng yumao. Kanina lang nag-uusap kami, ang lakas niya pa. Anong nangyari? Bakit namatay ang kumpare ko? Hindi ko rin alam. Yan din ang inaalala ko eh. Malakas naman siya. Naagapan ng sugat. Wala nang iniinda pero kanina lang nagreklamo si Pablo. Sobrang init ng pakiramdam niya. Tapos meron siyang tinuro sa bahaging yun eh. Parang meron siyang nakitang nakakatakot. Kumpare, tulungan mo kami. Gusto ko malaman ko noon nangyari. Nilingon ni Mang Lamberto ang direksyon na itinuro ni Aling Puring. Buka na ito ng gubat kung saan siya lumabas at kung saan dumaan ang yumao para mangahoy. Dahil dito, naisip ng matanda ang nilalang. Lumabas siya para maglibot. Pag-ikot sa likod ay may bakas ng pagsusunog. Umuusok pa ito. Pagtingala naman ay nakita ang lupo ng pungaw. Walang huni. Sadyang lumilipad sa paikot na direksyon. Nanatili sa ganong tagpo hanggang sa lumipas ang oras. Habang nakaburol ang kumpare,
Abala si Mang Lamberto sa paghahanap ng salarin. Tumulong na rin ang anak na si Dante na siyang nagbabantay sa kabaong ng yumao. Gusto lang makasiguro ng matanda na walang hahamak sa bangkay ng kumpare. Si Dante sa kabilang banda, natamaan ang pagmamasid sa bawat taong nakiramay. Kapag may kahinahinala, hindi tinatantanan hanggat hindi magiging malinaw ang pakay. Hanggang sa isang lalaki na nasa edad 70 ang lumitaw. Umupo ito sa pinakadulo. Nagmatsyag sa kaganapan dahil abala ang lahat, lalo na ang pamilya ng yumao sa kakatanggap ng bisita. Pumuslit ang matanda. Lumapit sa kabaong. Tuluyang naagaw ang atensyon ni Dante nang magsimulang bumuka ang bibig nito. Dali-dali siyang nagbitbit ng pitsyel. Nagkunwaring napatid, sabay tapo ng tubig sa matanda. Humingi ng agarang paumanhin, pero hindi nakaligtas ang reaksyon ng mukha nito. Galit. Napangiwi. Ang balat ay bahagyang umusok, para bang baga na inapula ng tubig. Pasensya na po, Manong. Hindi ko napansin meron palang nakausling bato. Meron po akong damit dyan na pwede niyong hiramin. Sandali lang ho, kukunin ko. Hindi na kailangan, iho. Nangyayari naman talaga ang ganito. Hindi mo naman sinasadya, ayos lang. Matutuyo rin ang damit ko. Sige na, huwag mo kong alalahanin. Bumalik ka sa pagsisilbi sa mga tao. Sigurado po ba kayo, Manong? Nakakaya naman po eh. Nga po pala, huwag yung mamasamay ang itatanong ko. Kaano-ano niyong yumao? Ano po ang pangalan niyo? Ako pala si Dante. Kaibigan, hindi naman ako mahalagang tao, kaya hindi na kailangan malaman ang buong pangalan. O siya, upo lang ako sa dulo. Dahil sa sagot, dali-daling umuwi si Dante para ibalita sa ama. Hindi nasabihan kagad dahil naabutan itong nagkakarga ng dasal sa tangang mutya. Nagintay pa ito ng ilang sandali. Oh, tapos na yung pagsisilbi sa mga bisita doon sa lamay. Ang sabi ko sa'yo, tumulong ka muna. Kawawa si Aling Puring, buntis pa naman yung anak niya. Kaya hindi rin makakilos yun, bubalik ka mura nun. Kung babalik ako, kailangan niyong sumama. May matandang lalaki na lumapit sa kabaong. Sa likod ng isip ko, binuhusan ko ng tubig. Parang baga yung balat niya kasi umusok eh. Baka siya yung hinahanap natin. Baka matanda yung may kagagawan kung bakit namatay si Mang Pablo. Mahaba ang sinabi, pero hinintay ni Mang Lamberto na matapos. Nagmarcha patungo sa tahanan ng kumpare. Kagad hinanap ang matanda. Kaso nga lang huli na, dahil kanina pa nakalis. Ang sabi ni Aling Puring, may nagtanong kung kailan ang libing. Tugma sa paglalarawan ng matandang kausap ni Dante. Sinubukang hagilapin sa paligid pero hindi na matagpuan. Napahugot ng hininga si Mang Lamberto. Nasagad ang galit para sa nilalang. Kagad namang inalo ni Dante ang ama. Wag po kayo mag-alala. Kayo na rin ang nagsabi. Ang masamang tao ay merong kalalagyan. Hindi kaagad nahuhuli sa akto pero darating ang araw na mahuhulog sa bitag. Kung talagang ang matanda na yon ang dahilan ng kamatayan ni Mang Pablo, bilang na ang araw niya. Kilala ko rin po kayo. Hindi titigil hanggat walang nakakamit na hustisya. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ni Mang Lamberto. Alam mo talaga kung paanong kukuhain ang loob ko. O siya, pumalik ka na sa pagtulong doon. Uwi muna ako sa atin. May gagawin lang. May gagawin nga ba o aalis ka para manugis? Antayin nyo na lang po ang araw ng libing.
Si Aling Puring ang nagsabi na darating ang matanda. Huliin natin sa araw na yon. Sa ngayon magpahinga po muna kayo. Gabi na rin, oh. Tumango si Mang Lamberto. Wala na siyang nagawa nang ihatid ng anak sa tahanan. Sa kabilang banda, tutol sa sinabi nitong maghintay. Hindi ugali ang hanapin ng kalaban, pero hindi rin ugali ang maghintay. Nababahala na lalong makatakas ang salarin. Dahil dito muling kinondisyon ng sarili at tangan. Susundin ang planong kikilos para maaktuhan ang nilalang. Kasalukuyang binabaybay ang daan patungo sa gubat. Dahan-dahan ang paghakbang nang makita ang isang lalaki. May kung anong sinusuri sa damuhan. May dala itong sulo. Nang sumakto sa anggulong naaninag ang muka, nakahinga ng makilala. Si Mang Ernesto, kakilalang albularyo. Paring Ernesto, magandang gabi sa'yo. Anong ginagawa mo dyan? Ay, ikaw pala. Alam mo naman ang tawag ng tungkulin. Kahit 10 oras magtatrabaho talaga para lang mahuli ang nilalang na gumagambala sa tahimik nating buhay. Ikaw ba anong ginagawa mo rito? Hindi naman pwedeng napadaan dahil galing ka sa direksyon ng tahanan mo. Ngayong pareho tayong pakay sa paglabas sa mga oras na to. Magtatapat na ako. Ang kumpare kong si Pablo, namatay ng nakaraang araw, nakaburol pa siya eh. Pero hindi ordinaryong karamdaman ng sani. Sinadya, biktima ng nilalang. Ang tanong ko sino? Ang tanging makikita ay bakas ng sunog, tapos may samyo ng aswang. Tignan mo nga naman. Kapag kumilos na ang pagkakataon, magpang-abot ang 2 tagasilbi para lutasin ang kaso. Pareho tayo ng tinutugis. Kamakailan lang nasawi ang pasyente ko. Ako pa ang nasisi dahil ako ang huling gumamot. Wala akong kinalaman doon. Dahil ang totoo, may aswang na pumuslit. Kung ganon magtulungan tayo, huliin natin ang demonyo. Napangiti si Mang Lamberto. Matagal na panahon, nang huli silang nagsalib puwersa para manugis ng aswang. Ngayon mauulit na naman. Sinuri nila ang buong paligid. Inaral ang mga bakas ng pagsusunog. Sa tahanan niya tumuloy ang kaibigang albularyo. Doon sila nagpahinga pagkatapos ng mahabang oras na pag-iimbestiga. Noon pa man narinig ko na sa mga ninuno ko ang tungkol sa kalahating aswang, kalahating San Telmo. Hindi pa ako nakaharap ng isa kaya naninibago ko sa ngayon. Mabuti na lang nandyan ka para mapadali. Sa tingin mo ba anong pwedeng gawin? Mapapadali nga kapag magtutulungan. May tiwala naman ako sa iyo eh. Nga pala, may ideya ka ba kung paanong kakalabanin ng kalahating aswang? Tapos kalahating San Telmo na yan. Kung hindi ako nagkamali ng pag-alala, pagsasanib puwersa ng 2 mutya ang ginawa ng mga ninuno ko. Mahirap hanapin ang nilalang. Aswang na, San Telmo pa. Hindi sasapat ang bisa ng isang tangan, kaya upang makasigurado, 2 o higit pang mutya ng kalikasan ang itatapat. Kanya-kanya ng labas ng tangan. Mutya ng salsagan kay Mang Lamberto. Mutya ng saging kay Mang Ernesto. Nagkatitigan ng 2 alagad ng kanan. Hindi na kailangan pang magsalita dahil alam na ang dumadaloy sa isipan. Kinabukasan abala ang lahat sa paghahanda. Oras na para ilibing ang yumao. Naging mapagmatsyag sa paligid sina Mang Lamberto at Mang Ernesto. Si Dante naman ay nanguna sa pagbuhat ng kabaong. Alisto rin ang binata. Naging malikot ang mga mata para hanapin ang matandang nakilala nung gabi ng burol. Kaso nga lang, hindi pa dumadating. Natapos na ang basbas ng pare.
Nailibing na sa ilalim ng lupa ang katawan. Nagsiuwian na ang mga nakiramay. Pero ang mga antingero ay nanatili sa sementeryo. Ilang beses na napabuntong hininga. Nainip sa pag-aantay. Sa kilos mo, hindi ka na makapag-antay pare kalmahan mo lang. Sigurado kung darating yon. Dahil kung ang lahi niya ay kumakain ng bangkay, hindi nalalayong lilitaw. Maging alisto lang tayo dahil baka ibang atake ang gawin at hindi natin mamalayan. Kasalukuyan silang nasa tagong bahagi. Yung sapat lang na matanaw ang pwesto ng puntod. Si Dante ang nasa bukana ng sementeryo. Nagkubli. Pero matyagang nagmasid sa bawat taong maglalabas-masok. Hindi nagtagal. Dumating ang matanda. Panay ang tingin sa paligid. Nagintay kung kailan wala ng tao bago pumasok. Dire-diretso ang lakad na parabang kabisado kung saan ang pakay. Nang mapansing papunta sa puntod ni Mang Pablo, kumaripas ng takbo para timbrehan ng ama. Kaso nga lang laking gulat nang maramdaman ang pag-init ng likod. Paglingon niya, nakatitig ng masama ang matanda. Sinabi ko na nga ba, may masama kang balak sa akin. Sinadya mo ang pagtapon ng tubig para malaman mo kung sino talaga ako. Magtagumpay ka pero ang tanong, makakaligtas ka ba sa akin? Kinilabutan si Dante. Kahit anong sigaw para mangingi ng saklolo ay walang nakarinig. Isa pa. Walang tao sa paligid. Umalingaw-ngaw lamang ang boses na nagpatong-patong sa mga patyon. Hindi ako ang tao na maaari mong saktan. Para malaman mo ang tingero ang tatay ko at kasama niya ang kaibigang albularyo. Parehong malakas, parehong may tangan. Paano na lang kung magsanib puwersa para tapusin ka? Lalong nainis ang mukha ng matanda. Muling gumawa ng bolang apoy para atakihin si Dante. Hindi magkamayaw ang binata. Hindi na kaya pang indahin ang pagkapaso ng balat. Nalapnos na ang braso't dibdib. Walang mangyayari kung tutuluyan na kita ngayon. Hindi malalaman ng ama mo kasi papatay na kita. Walang patay na nakakapagsumbong. Yan ang hindi mo masisiguro. Sinabihan ko na sila papa na kapag natagalan ako sa pagbalik, siguradong hahanapin nila ako. Maya-maya lang nandito na sila. Nasa bingit ka na ng kamatayan pero malakas pa rin ang loob mo. Gusto mo bang lusawin ko ang bunganga mo? Namuo ang apoy sa kamay nito. Gayon din ang mga mata na tila nagbabaga sa panlilisik. Alam ng binata na nasagad ang galit pero sa halip na masindak, ipinagpatuloy ang pangaasar. Pinalad yata akong makita si Satanas bago ako mamatay. Kung yan ang mukha ng demonyong sasalubong sa akin sa impyerno, pipiliin ko na lang na mabulok sa purgatorio. Hindi ko masikmura ang mukha mo. Pangit! Wika ni Dante. Lalong nanlisik ang mga mata ng matanda. Sumiklab ang apoy sa kamay, dahilan para masunog ang kalapit na damo. Agaw atensyon nito para kay Mang Lamberto at Mang Ernesto. Dali-daling sumugod at hindi makapaniwala sa naratnan. Bagsak si Dante. Lapnos ang buong katawan. Humahagulgol. Gumulong sa putikan para lang maibsan ang sakit na nararamdaman. Dali-daling hinarangan ni Mang Ernesto ang matandang aswang. Si Mang Lamberto naman, dinaluhan ng anak. Sa wakas, nagpang-abot din tayo, tanda. Matagal din bago ka namin natunton. Pati ang batang walang kalaban-laban pinatos mo. Bakit hindi ka sa akin magpakitang gilas? May pambihira kang kakayahan bilang aswag
nakakagamit ka pa ng apoy. Ako naman ay may kakayahan bilang albularyo. Magiging patas ang laban natin. Nagpakawala ng apoy ang matanda. Sinunog ang mga tuyong dahon sa tabi na siyang nagsilbing ilaw. Kalat na rin ang dilim sa paligid. Talagang hindi kayo titigil. Hindi niyo ko masisisi. Isa kong halimaw. Kaya natural na maghanap ng bibiktimahin, lalo na kung panahon ng taggutom. Hindi mo rin kami masisisi kung bakit ka namin tinutugis. Marami sa pasyente ko ang biktima mo. Lahat sila namatay matapos malasap ang lupit ng dala mong apoy. Matanong ko lang, paano mo nagawang pagsanibin ang santel mo? Sinasabi ko na nga ba, magkakaroon kayo ng interes sa bagay na to. Pero huwag kayong umasa na makakakuha kayo ng impormasyon. Sa kabilang banda, napatingala si Mang Lamberto. Pumapaikot ang mga ibong pungaw sa itaas. Maingay ang salita na paghuni. Masama ang kutob sa posibleng mangyari. Nang masigurong bumuti ng kaunti ang kalagayan ni Dante, nakisali na si Mang Lamberto. Masyado nang nasayang ang oras. Bakit hindi na lang natin tapusin para makapagpahinga na tayo? Yan nga din ang gusto kong mangyari pero masyadong madaldal ang leche na to. Daig pa ang inahing manok kung makaputak. Matagal na nang huling meron ako nakausap. Nakakasabik din palang makipagkwentuhan. Paano kung aregluhin natin ang problema sa pamamagitan ng inuman? Maraming alak sa bahay kung papayag kayo. Ako pa mismo ang gagamot sa binata. May lunas ako sa sarili kong biktima. Napalunok ng laway si Mang Lamberto. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Dante, pero ayaw niyang magpadala sa pakulo ng matanda. Pakiwari niya. Dadaanin sila sa usapan hanggang makalimutan ang tunay na sadya ng pagharap. Bago pa sila mautakan, si Mang Lamberto ang naunang bumato ng dasal. Hindi inasahan na matanda ang atake. Nadaplisan siya. Napaso ng sariling apoy. Sinubukan nitong magpakawala pero maagap si Mang Ernesto. Tinawid ng patalim ang distansyang namagitan. Sa isang iglap, tumagos sa tiyan ng itak. Gayunpaman hindi sapat para itumba. Patuloy sa pagbato ng orasyon si Mang Lamberto. Pinoprotektahan si Mang Ernesto na siyang lumapit para umatake gamit ang patalim. Kaso nga lang nakabawi ang matanda. Masyadong malakas. Nagpakawala ng apoy kung kaya't napatras. Huwag nating pabayaan na makabawi ng tuluyan ang pesteng yan. Nasaan ang mutya mo? Magsanib puwersa tayo! Ngumiti si Mang Ernesto sa sinabi ni Mang Lamberto. Pinagkaisa nila ang mga tangan. Bumato ng mataas na uri ng atake. Tila matutulis na palaso ang tumagos sa katawan ng matanda. Unti-unti na ring sumabog ang apoy sa kalooban, dahilan para masunog. Sariling apoy niya ang tumapos sa buhay. Pinanood nila ang dahan-dahang pagtupok. Maririnig pa ang sigaw nito, pero kalaunan nawala kasabay ng pagkalagot ng hininga. Tumingala sa Mang Lamberto. Ang kaninang maingay na mga ibon ay naging tahimik. Patuloy pa rin sa pagpapaikot sa hangin. Hindi nagtagal ay kusang umalis. Sa paglipas ng mga araw, ibinuhos ni Mang Lamberto ang pag-asikaso kay Dante. Sunog ang balat. Mabuti na lang, hindi gaanong napuruan ang muka. Bahagi ng ibaba lamang ang nasunog. Buwan ang lumipas bago nakabalik sa paglalakad ang binata. Sa pagtatapos ng sagupaan kontra aswang, may bagong natutunan si Mang Lamberto. Natutunang pahalagahan ng senyales ng kalikasan, katulad ng ibong pungaw. Kung maingay, ibig sabihin may panganib na nakapaligid. Kapag tahimik naman, ibig sabihin may namatay. Gayunpaman,
Laking pasasalamat dahil nagawa nilang puksain ang kasamaan. Ang isang uri ng aswang na kayang gumamit ng San Telmo, na kayang gumamit ng kapangyarihan ng apoy. Familiar na ba kayo dito mga kabayan? Ang tawag dito ay lana. Ito yung kumukulo kapag merong aswang sa paligid. Proteksyon sa mga nagdadalang tao. Pero hindi lang yon ang bisa niya. Itong lana kasi mga kabayan, meron tong 27 na sangkap sa loob. Gawa to ng Antingeros del Negros, nandyan ang lahat ng pangkalikasang sangkap. Ang karagdagang bisa ng lana, ginagamit to bilang pampaswerte sa negosyo. Pamparami ng kita, pamparami ng sales, pamparami ng customers. Simple lang gagawin para magkabisa tong lana. Buhay na to mga kabayan. Ginawa na yan ng Antingeros del Negros. Pwede mo siyang ilagay sa altar, pwede mo siyang ilagay malapit sa kaha. Basta maayos na lugar, doon mo lang siya ilalagay and let it work. Sobrang dami ng patunay nitong lana kung paano sila natulungan sa negosyo nila. Pag mula nang dumating sa kanila to, nag-times 3 yung sales nila sa negosyo. Isa na dyan si Kabayang Len na palagi nagpapatotoo sa live stream natin. Magmula nang dumating sa kanya, nag 6 digits yung income niya doon sa kanyang junk shop business. So kung interesado ka rin mga kabayan sa ganitong uri ng gamit, i-search mo lang yung shop ng Lika Merchandise.